Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa Don Robert Ramiro Live, ang arangkada sa umaga na maghatid sa inyo ng mga napapanahong issue at balita na kapupulutan natin ng aral at maging ng kamalayan sa mga nagaganap sa ating kapaligiran at mga isyong panlipunan. At isa sa ating maibabahagi ngayong umaga na hanggang ngayon ay nagiging palasak pa rin ang mga usap-usapan na ating nasasaksihan sa mga umpukan sa mga public at private places, na itong mga taong ito ay magkakakilala, yung iba naman ay hindi, na pinupulutan nila sa kanilang bidahan no kung sino ang mastermind sa malaking anomalya sa flood control. At nangyayari nga rito ay nagkakaroon ng kutsabahan, takipan, pagsisinungaling sa mga isyu ng lipunan, sapagkat bidang-bida sa mga usap-usapan dito sa tambayan ni Juan na ang tatlong karakter o mga bida sa malawakang nakawan ng pera ng mga taxpayers o ng mamamayan. Kumbaga sa pelikula, ito ay isang trailer pa lamang, sapagkat hindi pa nararating yung pinakalundo at maituro o kaya ay maipakulong yung mastermind. At sa mga nakakarinig kung paano at makukulong ba ang sinasabing mastermind, ay kukunot na lamang ang inyong mano dahil sa pagbubulgar ng presidente na yun daw 55,000 na mga flood control project sa buong bansa ay natapos na, subalit sa bandang huli ay nawala. Naglaho at 20 na lang o 22 na lamang ang flood control, na hindi pa malaman kung lahat ng ito ay nasimulan na, natapos na, o talagang tinatapos pa lang. Ang nang dahil sa ibinulugar na katiwalian ay sa pamamagitan ng malawakang pagbaha, lumubog ang mga kabahayan, binalis o inanod ang mga ikinabubuhay at ari-arian ng mga tao, at maraming nasawi bunsod ng galit ng kalikasan. At ito naman ang gumising sa taong bayan hanggang sa humantong sa mga pag-iimbestiga ng dalawang kapulungan ng Senado at Kongreso, bunsod ng ipinangalandakan ng President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matapos matuklasan nga ito'y maganap yung malawakang pagbaha ay kanyang isinumbong. Siya nga ay gumawa ng hakbang na gumawa ng kanyang sariling sistema, ang isumbong sa Pangulo ang mga anomalya. Dahil sa isinasangkot sa malawakang nakawan na minamaniobra di umano nina dating Congressman Bicol Party List Representative Saldico at ni dating Congressman Ferdinand Martin Romualdez, at ang mga ito ay may kinalaman sa pera, sa allocation ng budget sa iba't ibang ahensya, maging sa DPWH. At dito nga nagkaroon ng maraming rigo doon sa hanay ng legislatura, sa executive department at government agencies na pinaiingay. Ito naman ay pinaiingay ng media, at lalong-lalo na itong mga trolls ng administrasyon. Dahil nga sa itinuturo ng sambayanang Pilipino, ang Pangulo
ay eto na. Nakikita natin at namamasdan natin sa mga pagdinig maging sa social media at sa mga telebisyon at napapakinggan natin sa mga radyo na ang pinakang pasimuno rito ay ang presidente mismo, sapagkat siya ang pumirma ng budget at hinayaan niyang nakawin na lamang o maniobrahin ng mga sumunod sa kanya, lalong na dito sa House of Representatives. Kaya tinawag itong House of Thieves. Ang tanong, sino ang involved? Kumakalawa lang ay tinuturo ng isang mambabatas na kamag-anak ni Pangulong Marcos Jr. ay isa rin sa mga kumita ng malalaking halaga, bilyong halaga na kickback dito sa DPWH. At lalong-lalo na binanggit yung mahigit 20 mga kongresista at ilang senador ang isinangkot. At isa na nga rito na kanilang sinampulan itong dating senador Ramon Bong Revilla Jr. Dahil sa mga nangyayari ngayon ay nagkakaroon na ng cleaning house strategy ang administrasyon. At ipinapain ang mga ilang miyembro ng Senado, ang DPWH engineers, yung mga directors, mga kontraktor. Ito ay para lang palabasin na walang kinalaman ang pamilya Marcos sa malawakang anomalya sa pamahalaang ito. At nabanggit ko na rin, kasangkot dito ang ilang ang mga kongresista na pinangalanan ng isang kontraktor, ang Diskaya, at itong ilang senador ang nililigalig para ilagay sa kangkungan, ika nga. Ito ay isang uri ng demolition job na kontrolado nila kung ano ang palalabasin upang sila ay mailihis gamit ang mga kanilang kasabwat, lalong-lalo na dito sa mga pagdinig sa Kongreso at ng Senado. At kitang-kita naman natin na kung paano nila minamaniobra ang paglihis sa isyu para hindi matumbok ang mastermind ng malawakang korupsyon. Sa mga karaniwang mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga kalib, maging yung mga fish vendor, kahit na anong pagtatakip, paglilihis sa isyu, kung sino-sino talaga ang mastermind sa nakawan, ay hindi na ito sekreto. Ito na ay tinatawag na open secret, sapagkat nakikita naman natin at hindi may sasantabi na mag-iisip ang mga tao, lalo na kapag pinagtatanggol na at iniiwas na yung dapat na puntahan sa isyo kung sino talaga ang dapat na managot. Sapagkat meron silang mga alibay na sinasabi na lahat ng akusasyon ay dapat na isampa sa korte. At ito ay pag-usapan sapagkat ang sabi nga, ang hearsay o ika nga sabi-sabi ay hindi tinatanggap ng korte. Subalit meron namang ginagamit ang korte, ang tinatawag na circumstantial evidence. Dahil nga sa ongoing pa ang Blue Ribbon Committee hearing ng Senado para hulihin ang mga big fish at mastermind, ay nagbabala na itong isang kongresista. Meron siyang sinabi rito ng Pilipinas, ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman.
Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayan para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at urbanong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay poprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Yan po si Congressman Leandro Libeste, isang matapang na kongresista. Abangan natin sa susunod mga kaibigan, yung magiging kaganapan pa sa mga nangyayari sapagkat ngayon, gaya ng inyong narinig, ay lahat ng mga kumakalaban ngayon sa gobyerno ay sinasampahan na ng kaso. Kaya tinatawag na ito, tinawag nga ito na de facto government. Magandang umaga sa inyong lahat. Binabati ko yung aking mga batchmates sa Bukidnon National School of Home Industries. Yan po sa Maramag, Bukidnon. Yung dating Kumilik director dyan, si Spiridion Ligayada at dating NIA National Irrigation Administration Regional Director JB Apostol, Bing Suderly Permalino, si Lourdes Sandico, si Mary Luque, si Alfredo Gutierrez, Paterno Gaonera, at si Mato, yung kanyang misis, si Sinaida Gaonera, at para Gargarani, Merilo Octaviano, sa mga matatapang na mga mga kaklase ko nung araw. At sina Evelyn, si Catherine, marami pa sila susunod at ating babatiin. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito pa ang inyong lingkod, Don Robert Ramiro Live.